Hey guys, good morning guys. Kagabi 'di ba, napansin niyo nagpasa ako doon ng GBP USD. Paano ko ba nakuha 'yon? Dito 'yan guys, 1 to 3 moves. Yung ganitong pattern lang 1 2 3. Yan. Hangga't hindi na break 'to. Ito guys, itong linya na 'to, hangga't hindi na break 'yan, automatic lilipad lang 'yan. Magba-bounce lang 'yan pataas. Yan. Kaya possible guys pumunta 'to. Yan, dito nagkaroon tayo dito ng valid breakout pa kaya 'yun, tapos may buy volume. Ito guys, kaya para sa akin lilipad yan. Ano yan guys? Pasok yan sa 1, 2, 3 pattern natin. Wait lang, yan ako sa GC. Ayun. Kaso hindi lang ako nag-entry dito na side kasi wala akong masyadong nakita confirmation. May candles guys. Kumbaga may confirmation sa na bullish candle. Pero hindi kasi gumawa ng katulad sa inaantay ko. Pero still, kung papasukan mo pa rin yung sinabi ko na kahit set up, pwede mo nang pasukan, siguro makukuha mong win rate yan 60 to 70. 60% to 70% win rate. Tapos 30% to 40% pwede kang matalo. Yun. Kaya ang hinahanap ko lagi, dapat may confirmation at change of character na valid sa lower time frame para at least tumaas yung win rate. Pero kung titingnan mo maigi, yan, ito yung trading analysis natin kagabi, trading ideas, yan, hanggang dito. Kaya ngayon, yun, nag-play out naman. Para sa akin, lilipad pa to kasi may volume pa. Mataas yung volume dito sa area na to. Yan, kaya possible, ito guys, possible mag-pullback yan dito sa green box. Pag pullback niya, yan, pwede. Possible yan kasi nagkaroon dito ng valid breakout eh. Ito yung valid breakout Yan. Dito yan guys, ito, 1, 2, 3. Tapos nagkaroon ng breakout. Ayun. Tingnan yung 1 day. Tingnan natin yung 1 day. Ayan, bullish. 1 week. Ako, possible, lumipad pa to. Kunwari guys, mag-candle close lang guys If ever mag-candle close to ng bullish possible lumipad pa yun ng mataas. Katulad nito, nag-candle close. Bullish engulfing sa 1 week. Kaya lumipad pa. Ito, mataas-taas to yung lipad nito. Pag nag-candle close lang sa 1 week. Kaya ito, possible. Ito may volume kasi yung taas nito. Ayan, possible guys, maabot to. Ito. Possible maabot yan. Lalagpas pa. Kaya yun, siguro pwedeng pumasok dito sa green na to. Ayan, pwedeng pumasok sa green na yan. Bounce and then boom. Pwede. Siguro stop loss ko mga ganito. If ever lang. Yan, mga ganyan. Tapos stop loss dito. Tapos yan. Ito yung take profit. Ito pwede. Tingnan natin yung USD. CHF. Guys, tingnan nyo guys. Yung ginawa kong resistance. Yung ginawa kong resistance, yun. Ito yung naging resulta. Kumbaga, okay naman siya. Actually, M na eh. Sayang, hindi masyadong clear Pero kunin natin yan. Possible dito, yan. Guys, pag bumagsak to pag bumagsak to, dito lumilipad. Yan, lumilipad yan. Opposite lang sila. Pero dito naman, wala siguro yung valid to. Ito
Ito medyo may FOMO lang dito eh. Yan ngayon, ano, retest. Okay. Pero ito, dito ako magpo-focus. Yan, tingnan natin sa USD CPY. Okay. Okay. Guys, hindi muna tayo mag-lesson ngayon ha. Kumbaga, sasamahan niyo lang ako maghanap ng ano, ng possible entry for today. Hanap tayo. Pero guys, yung binigay ko kagabi na trading ideas, sabi ko pwede kayo mag-buy and nag-play out na naman. Kaya possible lumipad pa to. Yan, possible lumipad to hanggang dito. Ito kasi yung pinasa ko sa GC eh. Yan, possible hanggang dito. Or dito. Yan, basta bahala na kayo dyan. Pero at least, di ba, dito pa lang yung price. Yun, pinasa ko na yan. Tapos yung ka JPY na last time na pinasa ko nung Monday yata. Ay hindi, nung Tuesday pala, Tuesday. Sell set up. Bakit nag-sell set up? Kasi, eto guys, oh, may W tayo dito nakita. Ito, oh, W. Kaya pwedeng i-counter trend yan. Kaso ito, kung titingnan mo naman, wala masyadong maayos na ano ng letter M. Maayos lang hinahanap ko dyan eh. Pag ganito, kahit tama yung ano ko, hindi ko pa rin tinitrade. Depende sa inyo guys kung paano nyo siya i-trade. Basta ako nagbibigay ako ng trading ideas na pwedeng bumagsak sa area na yan. At the same time, 80% to 90% accurate naman. Yan mo bumagsak ko dito sa area na to. Yan, tapos ito lilipad. Tapos, sige hanap tayo guys ng bago. Ito guys oh. Ito yung trading setup ko na dito, resistance. Ayan. Anong nangyari? Resistance nga. Tapos, ito yung last time naman oh. Hindi ko to pinasa sa GC guys eh. Kasi madaling araw na yata to. Yan. Ano kasi to? Resistance area kasi to ng 1 day. Ayan o, resistance ng 1 day. Kaya possible magbabounce-bounce yung price dyan. Anong nangyari? Yun. Tapos saan pa? Sige, hanap tayo ng latest. Ito, medyo hindi ko to, inano guys, hindi ko to, ito may FOMO dito guys eh. Medyo delikado. Na FOMO ako dito kaya hindi ko siya masyadong ginawa. Kasi ito kasi guys oh, ito yung pagpat sa gold. Guys, kung bago ka tapos hindi ka makarelate sa sinasabi ko, ano muna, panoorin nyo muna yung module natin. Tapos, ipapasa ko yung link sa lahat ng Zoom natin. Panoorin nyo lang. Yung mga Zoom recorded natin. Okay, ngayon kasi medyo advanced na to na topic. Kaya pag bago ka, hindi nyo talaga magigets to. Ano lang yung nakakagets nito yung mga matatagal na. Ano lang muna, node lang, ano lang muna, nood lang muna kayo. Ito medyo may FOMO lang eh, ayan oh. Dito lang nahinto. Yan. Dapat ganyan no. Okay. Ito, malapit lang kasi. Basta hindi ako satisfied dito. Hindi ako satisfied. Ito yung tinitingnan ko. Ayan o. 1, 2. Ito. Itong area na to. Yan. Itong area na to guys, pag na-break to. Okay, tingnan natin. Bakit kasi yung pagka-sell eh. Basta guys, itong area to, sagrado to sa gold. Sagrado yan. Ngayon kasi wala akong makitang valid breakout eh. Basta ito. Kaya possible lumipad, possible din bumagsak. Kaya hindi muna ako dyan. Kung magsasell ako, hindi ganito. Medyo delikado. Kasi guys, 'di ba yung turo ko sa inyo ganito? Yan. 1, 2, 3. Yan. Ito guys, importanteng line to. Itong sa baba, sagrado yung line na yan. Hanggat hindi yan nasisira, possible mag-bounce lang yung price dyan. Ayan o. Kunwari, hindi to mag-breakout ng valid. Lilipad lang yan. Okay, tandaan nyo yan lagi guys ha. Kahit ito masira to, okay lang.
Kunwari ito, nagkaroon tayo dito ng, di ba pag uptrend, ito lang naman pag uptrend eh. Yan, ibig sabihin palipad yung price. Yan. Ang importante dito yung latest na swing. Ito hindi masyado 'to importante. Hayaan niyo na lang 'yan. Pero support din 'yan, pwede mag-bounce yung price diyan. Pero ito yung pinaka-importante kasi sa lahat. Huwag niyong kakalimutan 'to. Ito, 'yan. Yung last swing. Kasi pag na-break 'yan, possible lumipad sabay bagsak. Ito na, downtrend na. Diyan na nagkaroon ng reversal. Okay, ipapasa ko pala yung cheat code. Nakalimutan ko ipasa ulit. Yan. Wait, hanap tayo ng entry. Ito katulad nito. Ito kagabi oh. 1, 2, 3. Yan. Ngayon, yung price nandito. Eh, hindi yun naman na-break. Kaya ang ending, possible lumipad. Kaya imbis nga mag-sell ka, magbabay ka. Okay, 7 na pala tayo. Okay. Mute lang. Yan. Mute natin. Okay. Then, wait guys, maghanap ako ng ano kasi wala pa akong entry. Pero yung mga sumabay dito, yan. Sa akin, lilipad pa to. Possible. Possible lang ah. Yan, dito. Possible mag-bounce sa mitigation block, sabay lipad. Okay, hanap tayo. Ayun, nag-bounce nga. Actually guys, kahapon eh. Kahapon, inano ko to as a resistance. Ito. Ayan oh. Sa 4-hour time frame. Ito. Dito ko yung kinuha guys ha. Order block yan. Order block. Tapos, tinignan ko yung price niya. Titingnan ko kung mag-interact ba. Ayan. Na-reject. Saan yung entry dito? Wala din ako makita entry kaya hindi ko to pinasukan yata eh. Ayun, nag-bounce yung price. Ito, okay rin. Kaya pansinin nyo guys, yung mga binabox ko, dyan talaga nag-ano. Kumbaga guys, yung mga binabox natin lagi, na tinuturo ko sa inyo, napaka-importante yan. Kasi mga key level yan. Mag-trade lang kayo guys sa key level. Pag walang key level, huwag kayong mag-trade doon. Ganun lang kasi guys, kahit walang confirmation sa key level natin, kumbaga mayroong 60% na chance na mananalo ka sa trade. 60% or 70% sabihin natin. Parang ganito oh. Ito kasi yung style natin guys, di ba? Lagi ko naman tinuturo yon. Kunwari ito key level natin. Yan, key level. Ibig sabihin, kunwari ano to, 4-hour time frame. May nakita akong 4-hour time frame na ganito. Ibabox ko yan. Ito, ibabox ko to. Okay, ibabox ko yan. Ang gagawin ko, maghahanap tayo dito sa 1-hour time frame or 15 minutes. Pero guys, mas maganda sa 1-hour time frame ha. Kung wala talaga, hindi mo talaga masyadong clear, tingin ka sa 15 minutes. Yun. Basta 4-hour yung setup, diyan ako lagi naghahanap ng setup sa 4-hour time frame. Tapos, sa 1-hour time frame or 15 minutes, yan, inaantay ko yan dito. Tapos magkakaroon ng change of character. Pag nagkaroon ng valid breakout sa change of character dyan ako pumapasok. Okay, from 4-hour time frame na setup, ang entry point niyan is 1 hour or 15 minutes. Hanap kayo doon ng valid na change of character. And pag nakita niyo valid breakout na change of character, entryhan mo na agad. Yun. Tapos yung take profit, pwedeng dito, yan, pinaka-high, yung pinaka-taas. Or pwedeng 1:2. At least 1:2. Or first order block. Kunwari, meron ditong order block.
Yan, meron ditong order block na malapit. At least 1:2. Sana. Yan, kunwari may nakita ka diyang order block. Yan, pwede ka na mag-exit dyan. Okay. Or pwede rin dito. Kaya ano nyo lang, gamayin nyo lang kung saan ka effective. Yes, buy setup. Ang uptrend kasi ganito yan. Pag uptrend, ganito yung, pag uptrend, ito yung galaw ng market. Yan. Pag downtrend, ito yung galaw ng market. Yan. Pag dito, pag nakakita kayo ng ganito, buy setup yan. Magbabuy ka lang dyan. Antayin mo yung price pumunta sa area natin. Okay, kunwari nandito yung ano, kunwari ito. Yan, kunwari nandito yung price, antayin pumunta dito. Yan, bago ka mag-buy. Okay, tapos dito naman, ito naman yung key level dyan. Ito, yan. Tsaka ito. Yan. Kaya ang ginagawa ko, pag sell, red box. Pag buy, blue box. Okay, pag lumipad naman to, balik dyan. Yan, dito naman yung key level niya. Bawat kanto guys bawat kanto. Ano yan, ang tawag dyan, demand zone, support, or order block. Ganun lang. Same lang yan sila. May explanation lang, pero napaliwanag ko naman dyan sa iba. Saan pa? Wait, hanap tayo ng entry. Ayun, basta guys, sa akin, kunwari, ito yung setup natin. Uptrend. Tapos dito, key level na to, di ba? Yan, key level. 60%, 60%, kunwari 4-hour time frame to, 4-hour time frame. 60% yung chance na pag pumunta dito yung price, lilipad yan. Diretso, 60%. 60% yung win rate or 70%, sabihin natin ganun. Kasi yun lagi nakikita ko mostly out of 8, 5 yung nagiging tama. Tapos 3 yung nagkakaroon ng fake out. Yun, kaya doon ko sa mga judge. Every time na nagpapasa, tingnan nyo lagi yung mga pinapasa kong setup. Di ba, nandun lahat? Ito kasi ginagawa ko. Kunwari, di ba, setup pa lang yan. Kung mag-entry ka dyan kaagad, yung chance mo 60% to 70%. Pero, kung maghahanap ka ng confirmation sa lower time frame pa na, kunwari 4-hour time frame yan, pupunta ka ng confirmation sa 1 hour. Mas okay guys kung 1 hour kasi siguro ang percent na mananalo kayong chance magiging 90% or 80%. Tandaan nyo guys, walang 100% na strategy. Wala. Anytime, kahit ano guys, pwedeng mangyari sa market. Pwede yan babaliktad o magiging sang-ayon sa'yo. Okay, pero ganito, ang hinahanap ko kasi lagi, pag may 1, 2, 3 dyan sa 4-hour time frame, bumababa ako dyan sa 1-hour time frame to entry. Naghahanap ako ng change of character dyan. Pag nakita ko yun, nag-i-entry ako para mataas yung chance na manalo talaga ako kasi ito kasi guys, uptrend. Sa 4-hour time frame, uptrend. Sa lower time frame, yung pullback niya is downtrend. Possible mabutas na yan. Possible mabutas na yan. Kaya ang ginagawa ko, bakit hindi ako masyadong nag-entry dyan? Kahit key level yan, kahit mataas yung chance na magbabounce na. Kasi possible, pwede niyang mabutas yan. Ang ginagawa ko, yung downtrend na to, yung downtrend ng 1-hour time frame, tinatanggal ko muna yung momentum ng downtrend. Ginagawa ko, nag-aantay dito ako ng change of character sa 1-hour time frame para ibig sabihin, yung 4-hour time frame uptrend. Yung 1-hour time frame uptrend. Yan, para at least mag-align yung dalawa. Yan doon na, kumbaga uptrend, yun, perfect to buy. Okay, kaysa naman uptrend, tapos yung pullback kasi downtrend yan. Biglang hindi sila opposite, 'di ba? Kasi possible pwede niya pa tong mabutas. Pero base kasi sa analysis natin, itong box na to, out of 8, 5 talaga guys nagba-bounce diretso na. May time minsan na walang confirmation ng change of character dito. Parang malabo. Basta malabo guys yung change of character. Yan, tapos yun lumilipad naman. Okay, pero sa akin kasi iba kasi yung na. Pero guys, medyo malilito lang kayo doon kasi iba kasi yung psychology ko diyan. Kasi syempre matagal na ako kumpara sa inyo. Kaya tandaan nyo guys
kung ngayon natututo kayo sa akin, darating yung time kasi guys, mas lalalim pa kasi kayo diyan. Hindi yung mindset nyo ngayon, dahil nasa A+ trader ka, patagal ng patagal guys, mag-upgrade talaga yan, promise. As in, mas mag-i-evolve ka pa in a nice way. Basta guys, tandaan mo lang, huwag ka lang magiging greedy. Okay? Bawasan mo yung belief level sa sarili mo. Wag kayong ma-amaze sa setup nyo. Kumbaga, wag kayong ma-amaze. Kahit na-amaze kayo, ha. Basta kasi ano lang, ang goal natin, yung trading plan natin, doon tayo magkaroon ng trust lang. Yan doon lang, sa trading plan, huwag sa sarili. Kasi once kasi na tumaas yung belief level natin sa sarili natin, nagiging greedy tayo. Tapos, nagiging feeling tayo na sobrang galing natin, na kaya nating talunin yung market. Yun yung chance na pagbagsak mo. Okay, tatandaan nyo yan. Huwag kayong magkakaroon ng belief level sa sarili nyo. Pero magkaroon kayo ng belief level sa setup. Yun, setup natin to eh. Kumbaga, win or lose yan. Doon nyo ibuhos, guys, lahat. Sa trading plan. Yun. Kasi syempre, yung mga trader na, kunwari, pag newbies ka, may tinatawag kasi na beginner's luck. Yan, kumbaga, ano ka pa lang, mga 4 months ka pa lang below or 1 year below. Yan, tapos nanalo ka ng sunod-sunod, mga 10 times. Feeling mo, akala mo, mindset mo, mananalo ka pa sa susunod. Kasi nagawa mo na ng 10 times eh. Kaya ang gagawin mo, what if lakihan ko kaya yung lot size ko? Kasi lagi naman panalo eh. Ang ending, doon na nagsisimula. Kagabi, di ba pinasa ko yung dahilan kung bakit against sa atin yung market. Kasi guys, may kinalaman kasi yan kung paano ka mag-isip sa market. Coach, bakit ganun? Pag nagbabay ako, nagsisell. Bumabagsak. Pag nagsisell ako, nagbabay. Ano kasi yan, may kinalaman kasi yan sa psychology natin. Kaya ang kagandahan lang, maganda kasi yung setup natin na tinuturo ko sa inyo. Kaya, minsan nyo lang ma-struggle yung ganyan. Kumbaga guys, napagdaanan ko na kasi guys yung kumbaga, inayos ko na yung daanan nyo, maglalakad ka na lang. Ang gagawin mo, susundan mo na lang yung payo ko. Yun na lang. Kasi itong setup na kasi nito, guys, ang laki ng binayad ko talaga dyan. Hindi bayad sa mentorship ha. Maliban sa gumastos ako ng 80,000 dyan sa mentorship, ang ano dyan, million kasi guys yung experience dyan. Worth millions. Ilang beses ako nagsunog dyan ng million dahil sa setup na to. Pero kung tutuusin mo, parang simple lang siya. Pero guys, ibang-iba, promise. Hanggang sa nabuo ko yan. Ngayon, nabuo ko na kasi guys. Nabuo ko na yung kumbaga, tapos na yung mga lubak-lubak ng daanan. Nabuo na natin. Kahit may news pa dyan, okay na yan. Ang gagawin mo na lang, yun, susundan mo na lang yung mga payo ko. Na yun, wag magkakaroon ng belief level. Pag nanalo, wag ma-overwhelm. Ganun lang. Tsaka wag magiging greedy. Tapos, every time na nagtitrade kayo, dapat nagko-compute kung magkano yung nire-risk. Kasi pag tinanggal nyo yan, wala, magiging useless. Guys, tandaan nyo to ha. Ito lang. Winning strategy. Winning strategy. Okay. Tapos na tayo dyan. Tinuro ko na yan. Nasa module yan. Tsaka nasa Zoom natin yan. Mamaya, ipapasa ko yung link ng YouTube ko. Wala akong kita doon ha. Basta doon ko lang ina-upload. Doon ko lang ina-upload yung mga Zoom natin. Tapos, ina-upload ko yan sa YouTube ko. Tapos, pinapasa ko rin sa GC natin. Mga ano yun. Doon mo mapapanood lahat ng Zoom natin na recorded. Okay, winning strategies. Okay na tayo dyan. Ito lang guys, psychology. Tapos risk management. Tandaan nyo to guys ha, dapat kasama to lagi pag nag-trade ka, itong tatlo na to. Pag winning strategy ka lang, tapos psychology ka lang, wala kang risk management, matatalo ka sa market, mauubos kapital mo. Pag risk management ka lang, pag psychology ka lang, wala kang winning strategy, mauubos din yung kapital mo. Pag winning strategy ka lang, tapos risk management ka lang, wala kang psychology, wala rin, useless. Kaya guys, itong tatlo na to, ito yung nagpapatakbo sa market. Ito yung reason kung bakit ka magiging successful sa trading. Ito, i-improve lang natin. Everyday dapat nag-i-improve ka. Katulad ko guys, everyday nag-i-improve talaga ako. Kaya ang ginagawa ko,
nagpapasum ako kasi every time na nagtuturo ako, nag-i-improve ako. Kumbaga reminders din sa sarili ko. Yun. At saka hindi ako guys nag-stick lang sa ano. Basta guys may mga ano ako na dapat everyday nag-i-improve ako. Saan ka mag-i-improve guys? Sa disiplina. Kung risk taker ka dati, wala kang disiplina sa sarili mo, dami mong tinitrade lagi, bawas-bawasan mo. Yun. Pag nakokontrol mo na yung sarili mo, yun, nag-i-improve ka na nun. Ibig sabihin, pasok yan sa psychology. Eh, coach, hindi ako nagko-compute, coach eh. Eh, dahil nag-enroll ka sa akin, kailangan mo mag-compute. Eh, doon pa lang, pasok na. Coach, bakit ako na... ito na lang. Bakit ka nasunog last time? Ganun lang, tanungin mo sarili mo, ano ba yung ginawa mo? Kaya ginawa ko, nag-overtrade ako. Okay, tumaas belief level ko sa sarili ko kasi hindi ko nirespeto yung market. Akala ko lilipad. Kaya overconfident ako na lilipad talaga. Kaya nag-all in ako. Next time, hindi mo na gagawin yun. Ganun lang, ganun. Kumaga basic lang guys. Sobrang basic niya lang. Pero sa sobrang basic, doon ka mahihirapan. Kasi basic eh. Okay. Basta guys, kung nag-ano kayo, eh, isusulat nyo lang sa papel. Sulat nyo lang. Tapos, 8. Swerte natin kasi 8 tayo. Okay. Guys, ito. Pwede ba kayo mag-chat guys? Kung anong reason bakit dati hindi ka profitable? Anong reason dati bakit ano? Kahit isa lang. 1 minute guys, anong reason bakit nasunugan ka last time? Kahit isang member lang sana. Guys, pwede bang pa-chat lang? Tayo-tayo lang naman eh. 8 lang naman tayo dito eh. And kunwari, nag-chat ka. Sige, nila kung tingnan natin kung may mag-chat. 10 seconds. Ayun, may nag-chat. Ayun, o di ba? Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo ng rason. Ito kasi guys yung way ng mentorship ko. Kumbaga, more on mind setting. Mind setting lang yan eh. Hindi yan puro strategy. Hindi yan ganun guys yung trading. Niloloko lang kayo nun. More on psychology yung trading. Ito lang, bakit ka nasunugan? Kasi coach, overtrade, ang laki ng lot size, overtrade, ganyan-ganyan. O ngayon, gusto mo bang hindi masunugan? Yes, coach. E di wag ka mag-overtrade. Ganun lang kasimple. Tapos, ganun lang. Kumbaga, isulat mo lahat kung ano yung mga mali mo. Ano yung mga ginawa mo. Tapos, wag mo lang uulitin. Ang pinakamahirap lang kasi dyan, yung pagsunod ng tama. Ang dapat sa'yo, masayko ka. Ito guys, dapat masayko yung utak mo. Kasi ganito yan. Bakit ka nahihirapan? Kasi madali lang yung mali sundan. Kasi nakasanayan mo na. Kasi wala pang may nagtuturo. Pero once nakasanayan mo mag-compute, nakasanayan mo na mag-attend sa Zoom ko, na ma-mindset na kita, natatakot ka na sa market, once na nire-respeto mo na yung market, hanggang sa masanayan mo na yung tamang pagtitrade, guys, hindi ka na masusunugan nun, promise. Kasi nakasanayan mo na. Pero kung nakakasanayan mo yung maling way ng pagti-trading, guys, paulit-ulit uubusin lang talaga kayo dyan ni market. Kasi guys, more on psychology lang talaga yan. Ayun, katulad kay Mamo, overtrade ako coach lagi. Nilalakyan ko lot size ko. Tapos nagre-revenge trading ako. O isulat mo yan. Tapos sabihin mo lang na ma'am na ito bawal ko tong gawin. Bawal ko tong gawin. Dapat magko-compute na ako. Ganun lang. Ganun lang. Na-solve na yung problem nyo guys. Promise. Kaso mahirap lang kasi guys kasi kalaban mo dito sarili mo. Kailangan mo dyan ng mentor na nagre-remind sa inyo. Kaya pansinin nyo guys, lagi ako nag-update sa GC. Diba? Parang, kaya sineperate ko yung GC natin ng updates at saka live chat. Kasi sa live chat kasi, pag nagsalita kayo doon lahat, matatabunan na yung information na ipapasa ko. Yun guys, yung binayaran nyo sa akin na 3K, kumbaga lifetime magre-remind ako sa inyo. Mahirap yun ha. Tapos magbibigay ako ng trading ideas. Pwede ko naman i-free yan. Kasi syempre, may personal life din ako. Kailangan ko, imbes na tahimik sana yung utak ko, wala akong inaalagaan ng mga tao. Okay na sana. Kaso, nagkaroon ako ng student. Kumbaga, yun yung pay nyo sa akin. Yun yung reminders at saka yung mentorship. Pero 3K lang, di ba? Ganun kasi guys, more on psychology kasi to lahat case eh. Kaya ito guys pasensyahan niyo na yung yung makulit sa GC. Hindi ko na yun i-accept sa public. Kasi yung nag-i-inquire kanina, sino nga yung pangalan na yun? Basta guys, ang ano niya talaga,
ang main goal niya talaga yung i-cha-chat yung buong team. Tapos tatanungin kung legit ba ako na trader. Ang na-reply ko sa kanya baliktad. Sabi ko, bro, naku bro, wala kang matutunan sa akin kasi hanggang madaling araw gusto niya talaga pinipili. Yung gusto niyang bibigyan siya ng time, parang VIP yung tingin sa sarili niya. Kaya sabi ko, hindi, mahirapan ako nito. Imbis na, oh, yun, si Ansgo. Imbis na ituro ko sa ibang tao na deserving, tsaka naniniwala sa akin kaagad, ibibigay ko na kasi guys alam ko yung guys yung worth ko eh. 'Di ba alam niyo naman 'yon. Sa mga old student ko, alam niyo na yung worth ng tinuturo ko. Ako naman, syempre alam ko. Alam ko guys na sobrang million talaga yung knowledge na meron tayo. Kasi iba iba 'yun eh. Pero syempre 'di ba sobrang mura lang yung singil natin. Sa kanya, hindi niya bina-value, syempre hindi niya pa naman alam. Kaya gusto niya ano, basta guys, ano sa kumbaga, ano yung tawag doon, siguratista. Basta yung masiguro, parang gano'n. Tsaka ang dami talagang tanong kaya sabi ko, "Naku, 'wag bro, hindi 'wag ka na lang mag-enroll sa'kin. Kasi sayang lang kasi hindi wala ka namang matutunan sa'kin." Ayun na, nahimik na. Tsaka saan na ba ako? Nawala ako, Sorry guys, Basta gano'n guys, kumbaga kaysa ilaan ko sa kanya yung sarili ko, ang ginagawa ko kahit mag-enroll pa yun, hindi ko na rin papayagan. Kasi ayokong masira yung psychology ko talaga dahil lang sa isang tao. Mas pipiliin ko yung majority. 'Di ba 100 plus na tayo, eh. Ayun umiiyak na si baby. Wait lang guys, kasi aalis na kami guys, pero siyempre magbigay pa rin ako ng time dito. Guys, basta guys ano, sa mga bago, nagtitiisan na tayo kaso 1 minute na lang, eh. Guys, sa mga bago guys, panoorin niyo yung module at saka yung YouTube natin. Ipapasa ko sa GC mamaya. Ngayon, tsaka huwag kayong mainit dun guys, 'pag nagre-remind ako sa inyo, wag niyong i-misinterpret. Ako naman, as a mentor, iniingatan ko yung mga choice of words ko kasi may time na kasi ano yan, eh, tandaan niyo yan guys, sa GC kasi walang emotion diyan. May time minsan na nakakala niyo galit, pero hindi yan galit. Ano yan, kumbaga happy ako niyan. Basta may mga gano'n, may mga misinterpret, parang mga gano'n. Kasi wala kasing emotion diyan. Ano yan guys, reminders yan sa lahat. Yan. Para next time, hindi mo na uulitin. Lalo na guys, yung pag-compute ng risk. Importante yan. Guys, sa mga bago may module tayo dyan, how to compute your risk. Panoorin nyo yun. Oh, ano yan, matagal-tagal. Psychology kasi yan guys. Psychology. Yan yung binabayaran ng 200K.